Nasawi ang isang ginang matapos niyang manganak sa isang sidewalk sa Cebu City. Munti ka namang mauwi sa disgrasya ang pag-overtake ng isang van sa Zamboanga, Sibugay. Ang mainit na balita hatid ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV. Tinatahak ng isang motorsiklo ang palikong kalsada sa may boundary ng Artilim at Tungawan sa Zamboanga, Sibugay nang biglang sumulpot ang isang van. Muntik mabangga ang rider ng sasakyan na nag-overtake pala. Viral sa social media ang video na ito. Napansin na po namin yung service car ng barangay na nag-overtake po siya sa dalawang vehicles po, ma'am. So, kaya kung makita niyo po sa video, ma'am, galing po kami ng medyo gitna. Nasa gitna po kami ng lane namin. Is tumabi po kami. Napansin ko po talaga na hindi po kaya ng allowance na doon po tumalon pa ako. Sa investigasyon, napag-alamang barangay cab ito ng Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Ayon sa Barangay Council, nagpaliwanag na sa kanila ang 60 anyos na driver ng barangay cab. Ang pagkalam niya, clear yung daanan, kaya nag-overtake siya. Not knowing na mayroon pala motor na tinatanong namin sa kanya, bakit nag-overtake ka? Inamin niya man ang pagkakamali niya. Hindi na nakausap ng GMA Regional TV ang driver. Pero ayon sa Barangay Council, tinanggal na siya bilang driver at bibigyan na lang ng ibang trabaho sa barangay. Sinuspinde din daw nila ito ng 15 araw. Humingi na ng tawad ang Barangay Council sa rider. Gusto namin na hingi rin ng pasensya ko. Ang muntik niyang madisgrasya, binigyan na namin na naman ng kaukulan para sa yung driver. Hingi na lang po kami ng dispensa. Tinanggap naman ito ng rider. Nilamon naman ng apoy ang mga bahay sa tabing dagat sa Silay City, Negros Occidental. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil sa lakas ng hangin at gawa sa light materials ang mga bahay. 6 ang tuluyang natupok na bahay. 4 naman ang partially damaged. Preto ko sa ngamon nga sudan. Tingala ko medyo gaso na ngamon nga palibot mo na. Check ko mga kurente ko, wala man. Tiya mo to daw, nagpanik na ko, nagsinggit ko sunog. May ara siya sa mga nakita, no, nga mga kabataan. Nga for that time, may ginahampangan sila nga mga posporo. Sa amuman sila nga time, mamadlos ang hangin. So, isa na sa mga faktor. Ayon sa punong barangay, may relocation site na pwedeng malipatan ng mga apektadong residente. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng 35 anyos na babae na nasawi sa tabing kalsada sa Cebu City. Ang babae nanganak raw sa sidewalk. Ayon sa traffic enforcer na rumisponde sa lugar, may napadaan daw na nurse na tumulong para mailuwal ang sanggol. Nakita man mo nga ang bata, nag-umuna sa enderi ba pakagawas, pero wala lagkon ng bata, sir. Oto, na ay nurse, ni abot, gimorgipost gamay ni gawas. Gawas. Paggawas, sir, matupatay ng bata niya. Ang umbilical cord niya, gikan sa tiyan ko. Kisa ni putol? Agad daw tumawag ng ambulansya para maisugod ang babae sa ospital. Pero tumanggi umano siyang magpadala doon at nagpumilit bumaba. Pumirma pa umano siya ng waiver na hindi magpapadala sa ospital. Nasawi ang babae dahil sa komplikasyon. Ma'am, kung nadlo ka sa bayad, wala na problema. Kaya nga no, kami rin sa kuan. Kaya igor naman pulimpyo si Muntian. Kaya para lang mo kuan ka mo ginhawas. Hindi, kaya na ako, ginhawa na ako. Giin naman yun niya ang mga doktor nga. Ay, kuan na na. Kumartahan ra ko ninyo, gitaktisan ra ko ninyo. Inaog na lang ko. Ayon naman sa live-in partner ng babae, nagmatigas ang kanyang kinakasama at nagdesisyon talaga na huwag magpa-ospital. Krisa Dapitan ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.